Nagngit-ngit sa galit si Amdushas at tinanong kung paano naglalabas si Vicar ng enerhiya ng Marquis of Discord. Nagulat, napaisip si Vicar kung ano ang ibig sabihin nito, at kung may tinutukoy bang partikular si Amdushas. Sa sandaling yun, kinumpirma ng presensyang nasa loob niya ang kanyang hinala, ipinaliwanag na ito ang pinuno ng 9 na Demon Lords, ang unang bangkay na si Andros, na ang kapangyarihan ay kanyang nararamdaman. Itinaas ni Amdushas ang kanyang ulo at nagsimulang mag-ipon ng lakas sa kanyang kaliwang braso, pabulong niyang sinabi na hindi lamang sinira ni Vicar ang kanilang plano, kundi isa-isa rin itong hinunting ang kanilang lahi, dahil sa mga taong tulad niya at ni Dusha, aniya, napilitan ang natitirang Demon Kings, kasama siya, na isantabi ang kanilang dangal at magpakumbaba kay Andros upang humiram ng bahagi ng kanyang kapangyarihan. Sa nagliliyab na galit, sinabi niyang kahit maliit na bahagi lamang yun, lubos nitong pinalakas ang kanilang kapangyarihan, at ngayon si Vicar na ang susunod na kanilang papatayin. Pagkatapos niyang magsalita, isang mabilis na pag-atake at sunod-sunod na pagsabog ang naganap, nagpalipad ng mga debris at nagpalabo sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, direktang sinuntok ni Amdushas ang mukha ni Vicar at sinundan ito ng isang sipa sa dibdib. Hingal na hingal at tila nawawala sa sarili, tumalon siya ng mataas habang inihanda niya ang kanyang dalawang kamao para sa pag-atake at bumagsak ng malakas sa lugar kung saan nakatayo si Vicar, ngunit nakaiwas na ito. Mula sa likuran, sumugod si Vicar habang hawak ang Beelzebub, nagliliyab ang kanyang mga mata sa intensyong pumatay. Ngunit anino lamang ang kanyang tinamaan, nakaiwas na si Amdushas. Bigla itong lumitaw sa likod niya at kinutya siyang mabagal, bago agad gumanti, na muling nagdulot ng malakas na pagsabog. Pagkatapos makabawi ng balanse, ikinuyom ni Amdushas ang kanyang kamao at sinabing may hangganan ang oras na kaya niyang panatilihin ang kapangyarihang yun, gayunpaman, sapat na ang lakas na yun upang talunin kahit ang isang Swordmaster. Nang makita ang butas sa katawan ni Vicar, nasiyahan siyang sinabi na kahanga-hanga ang kapangyarihan ni Andros, nalilito, sumulyap si Decaravia kay Vicar at tinanong kung bakit hindi niya ito ginamit, maaari sana niyang gamitin ang barrier nito upang harangin ang atakeng hindi niya kayang iwasan. Dahan-daang tumayo si Vicar at sumagot na nais niyang itabi ang kakayahan ni Decaravia para sa oras na talagang kakailanganin niya ito. Sa ngayon, aniya, kaya pa niyang harapin ang sitwasyon. Sa narinig yun, sandaling natahimik si Decaravia at tinawag siyang isang hangal sa loob-loob nito. Ngunit inamin ni Vicar na hirap siyang makasabay sa lakas at bilis ni Amdushas, at maliit na bahagi pa lamang yun ang tunay nitong kapangyarihan. Nang makita na nakatayo pa rin si Vicar, nagulat si Amdushas at inamin na matibay ito, ikinumpara pa niya ito sa isang ipis. Matalim na pinutol siya ni Vicar, inaakusahan nitong naging kampante at nalasing sa sarili nitong kapangyarihan, nagulat si Amdushas at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Habang hawak ang sugat sa kanyang tiyan, tinanong ni Vicar kung bakit hiwalay na bumaba si Amdushas mula kay Winston, itinuro niya na kung mamatay si Winston o kanselahin ang kontrata, mawawala rin si Amdushas. Tinanong din niya kung ang sobrang kumpiyansa nito ang dahilan kung bakit hindi nito lubos na ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Bahagyang humanga si Amdushas sa talas ng pag-iisip ni Vicar at sinabing alam na niya yun, at tila tapat si Decaravia sa kanyang amo. Pagkatapos ay sinagot niya ang tanong, iniwan niya si Winston dahil nagtitiwala siya rito, hindi kay Winston bilang tao, kundi sa matinding galit nito laban sa mundo. Sa narinig na yun, labis na nayanig si Vicar, ipinagpatuloy ni Amdushas, ibinunyag na ibinigay niya kay Winston, na nagnanais ng pagbagsak ng mundo, ang Tree of Falling, ang trigger ng kanyang kapangyarihan. Napayuko si Vicar sa hindi makapaniwala at bamulong na may ganoong bagay si Winston. Habang pinoproseso pa niya ang katotohanan, idinagdag ni Amdushas na nais niyang masaksihan mismo ang eksena ng mga tao na nagdudulot ng impyerno sa kapwa-tao, at sayang kung mapapalampas niya yun. Agad na naisip ni Vicar si Dolores, sa sandaling yun, nakatitig si Dolores sa lalaki sa kanyang harapan, puno ng gulat. Mahinahon niyang tinawag ito, nagtatanong kung siya nga ba ang kanyang ama. Maingat niyang inabot ang kanyang kamay kay Humbert, ngunit nagpanik ito, iniwas ang mukha at hinawakan ang kanyang ulo habang sumisigaw na susunod siya, at nagmamakaawang huwag siyang saktan. Sa matinding takot, paulit-ulit na nakiusap si Humbert na patawarin siya at huwag hampasin. Lalo nitong ginulo si Dolores habang tinatawag niya ang pangalan nito. Patuloy na nagkumpisal si Humbert habang maiging nakikinig si Dolores, nanginginig habang tinatakpan ang kanyang mukha, inamin niyang ginawa niya ang lahat, tumanggap ng pera at nagbenta ng indulhensya sa mga kriminal, kultista, at erehe upang pabagsakin ang New Testament faction,
ipinagtapat din niyang minanipula niya ang opinyon ng publiko sa Quo Vadis sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang papa, habang tuluyan na siyang nawawala sa sarili. Sumigaw si Humbert, sinasabing nanahimik siya kahit alam niyang may mga batang nawawala mula sa indulgentia orphanage. Habang umaagos ang luha mula sa gilid ng kanyang mga mata, masakit niyang inamin na siya ang may kagagawa ng lahat. Halos mabasag ang damdamin ni Dolores sa kanyang nasasaksihan. Sinamantala ni Winston ang pagkakataon at agad siyang sinubukang kumbinsihin, tinanong kung narinig ba niya ang lahat, at kung ilang buhay na ang nawala dahil sa pagnanais ni Humbert na kontrolin ang Quo Vadis. Nagalit ang kanyang tingin habang iginiit na hindi pa natatapos ang mga sakripisyo. Sinulyapan niya si Humbert na naghihirap sa tabi at mahinahong sinabi na tulad ng mga kriminal na binago ni Sadie, malapit na ring sumabog si Humbert. Samantala, itinuro ni Bianca ang labasan at inutusan ang lahat na lumikas. Ipinagpatuloy ni Winston ang paliwanag, dahil sa dami ng mana sa loob ni Humbert, hindi lang ang stadium kundi ang buong lugar ay mawawasak. Habang nagsisimulang tumakbo ang mga estudyante, tahasan niyang sinabi na masasaklaw ng pagkawasak ang lahat. Inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib at ipinahayag na doon niya maisa sa katuparan ang kanyang katarungan. Patuloy niyang pinipiga ang emosyon ni Dolores, tinatanong kung kaya pa ba niyang patawarin ang kanyang ama matapos ang lahat ng ginawa nito. At kung naniniwala pa siyang maaari pa itong magbago. Sa kabilang panig, sumisigaw sa sakit si Humbert, hinihingal at halos hindi na makayanan ang kirot. Sa sandaling yun, natahimik si Dolores at ibinaba ang kanyang ulo. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, sinabi niyang hindi na niya kaya. Nagulat si Winston sa kanyang sagot at sandaling napatigil. Pagkatapos ay pumikit siya, sinasabing natural lamang yun. Ngunit biglang nagsalita muli si Dolores, dahilan upang mapatigil si Winston ng ilang segundo, idinagdag niya na maaari pa rin itong magbago. Inabot niya ang kanyang kamay at ipinaliwanag na hindi niya alam kung ano ang nagdulot ng labis na sakit kay Humbert noon, ngunit kahit sa ganitong desperadong sitwasyon, may pagkakataon pa rin itong piliin ang tama. Matatag niyang sinabi na yon ang kanyang pinaniniwalaan. Pagkasabi nito, pinag-isa ni Dolores ang kanyang mga kamay at naglabas ng banal na kapangyarihan habang hinihimok siyang magmadali. Lumikha siya ng isang proteksyong hadlang sa paligid at sumigaw sa lahat na agad umalis. Sa sandaling yun, pakiramdam ni Winston ay parang tinamaan siya ng kidlat. Sumulpot ang mga alaala, may sumisigaw sa kanya na tumakbo, at isang malungkot na batang babae na umiiyak at humihingi ng tawad. Nanigas ang kanyang katawan habang nagtataka kung ano ang mga alaalang yun. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dolores, na desperadong sinusubukang pagalingin si Humbert, at mahina niyang binanggit ang kanyang pangalan. Nahihirapan naman si Dolores na pagalingin ang kanyang ama. Samantala, si Humbert ay nagmamakaawa sa sakit, nauutal na sinasabing gusto na niyang sumabog dahil hindi na niya kayang tiisin ang kirot, at nais na niyang matapos na ito. Sa kabila nito, patuloy pa rin si Dolores sa paghilom sa kanya, sa nanginginig na tinig. Hinimok niya itong magtiis at huwag sumuko dahil lamang sa sakit, sinabi niyang lumaban ito kahit minsan sa buhay nito, hindi lamang para sa sarili kundi para sa iba. Biglang naglabas si Humbert ng sigaw na tila may halong kaginhawaan. Matingkad na liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan, habang umaagos ang luha at sipon sa kanyang mukha, mahina niyang binulong na hindi yun ang nais niya. Sa loob-loob ni Dolores, sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa, hindi ito maaaring mangyari. Nanigas sa pagkabigla ang mga mata ni Vicar, at maging si Amdusias ay napalingon sa gulat. Mula sa barrier ni Dolores, kumalat ang hindi mabilang na sinag ng liwanag sa lahat ng direksyon. Sa sandaling yun, may biglang lumapit na nakasandal sa isang tungkod. Napalingon si Dolores at naguluhan, at nang makita ang matandang babae sa kanyang harapan, napasigaw siya sa pagkabigla, nakilala niya ito bilang ang Santo Papa. Habang patuloy niyang ginagamot si Humbert, naguluhan siya kung bakit bigla na lang itong lumitaw, at hindi makapaniwala kung paano ito nakarating doon, naiisip pa nga niyang baka bumalik ang sakit nito sa pag-iisip, nang mapagtanto ang panganib, agad siyang sumigaw na hindi ito dapat naroon at kailangang umalis kaagad. Habang patuloy niyang ibinubuhos ang enerhiya kay Humbert, sinabi niya sa sarili na kritikal na ang sitwasyon at wala nang natitirang oras. Sa sandaling yun, inilagay ni Navakov ang kanyang kamay sa balikat ni Humbert. Habang patuloy si Dolores sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, bigla siyang nanlaki ang mata sa pagkabigla na pagtanto niyang tumigil ang pagsabog. Kasabay nito, nagsimulang mabasag ang katawan ni Humbert, unti-unting nagiging abo. Habang siya'y nawawala, mahina niyang tinawag ang pangalan ni Navakov,
At bago tuluyang maglaho, muli niyang tinawag itong holiness. Nanatiling tahimik si Nabokov, pagkatapos, itinaas ni Nabokov ang kanyang kamay at inusal ang salamangkang lumen. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Dolores na umalis na. Napatingin si Dolores sa kanya nang may pagkamangha. Sumulyap si Nabokov at tinanong kung wala bang naghihintay sa kanya. Muling tinawag ni Dolores ang holiness, ngunit humarap ng buo si Nabokov at pinayuhan siyang huwag pilitin ang sarili na itanggi o itulak palayo ang nararamdaman ng kanyang puso. Ipinaliwanag niya na ang pagtanggap sa lahat ng bukas ang puso ang pinakamainam na landas. Sa narinig yun, mahigpit na ikinuyom ni Dolores ang kanyang kamay at sumang-ayon habang namumula ang mukha. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo, sumisigaw na ipagkakatiwala niya na ang lahat sa holiness. Sa huli, si Nabokov na lamang ang naiwan, nakaharap si Winston. Sumimangot si Winston, at sinabi ni Nabokov na mula sa sandaling yun, ang lugar na ito ang magiging simula. Matatag na sumagot si Nabokov na siya na ang bahala sa lahat dito. Makalipas ang ilang sandali, tinawag siya ni Winston bilang Nabokov Runkovadas ang una, at tinitigan siya ng may pagdududa. Sinabi niyang maging papa man siya o hindi, isa pa rin siya sa mga inapo ng mga tumanggi sa Diyos ng 3 beses, at tinanong kung ano ang kaibahan kung siya ang haharap sa kanya sa halip na si Dolores. May inis sa kanyang matalim at demonyong mata, idinagdag niyang kung balak lamang siyang pangaralan, mas mabuti pang tumahimik na ito, ngunit kalmadong pinutol siya ni Nabokov at sinabing totoo ang lahat ng sinabi niya. Nagulat si Winston at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Nabokov ng walang emosyon na gaya ng sinabi niya, ang angka ng Covidis ay tunay ngang mga inapo ng taong tumanggi kay Loon ng 3 beses, ngunit, dagdag pa niya, ang dahilan kung bakit nagagamit pa rin nila ang banal na kapangyarihan at nakapaglilingkod sa Diyos ay may iba pang pinagmulan. Sinimulan niyang ikwento ang isang lihim na alamat na sa loob lamang ng pamilya Kovadis ni Papasa, isang kwentong hindi kailanman nalaman ng mundo, ang kwento ng alagad na tumanggi kay Rune ng 3 beses. Ikinwento ni Nabokov na ang alagad na yon, na hindi nakayanan ang kalupitan ng mga umusig kay Roon at ang bigat ng sarili niyang pagtataksil, ay tuluyang lumayo sa mundo. Namuhay siya ng mag-isa sa isang liblib na bundok, inuukit ang bato habang iniisip ang sinapit ni Loon, lumipas ang panahon, at isang araw ay tinawag siya ni Loon, na muling nabuhay sa alaala. Paulit-ulit siyang tinanong ni Loon kung mahal ba niya siya, sa bawat pagkakataon, sumagot ang lalaki na mahal niya ito, at nang tanungin siya muli kung tunay ba siyang nagmamahal, sumagot ang lalaki habang umiyak, oo, mahal niya ito. Tinapos ni Nabokov ang kwento sa pagsasabing nang marinig ni Propeta Loon ang huling sagot na yun, ngumiti siya at nagsimulang maglakad patungo sa ibang lugar. Nagmamadaling sumunod ang lalaki at tinanong kung saan siya pupunta, tinawag siyang Panginoon at ginamit ang sinaunang salita na, Kovades, Domin, na ang ibig sabihin ay, saan ka pupunta? Lumingon si Propeta Loon at ngumiti, sinabing nais niyang bumalik sa lugar na yun upang iligtas ang mga taong minsang umusig sa kanya. Sa narinig yun, nanatiling nakatayo ang lalaki at umiyak ng matagal. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Nabokov na matapos marinig ang sagot ni Loon, na puno ng matinding hiya ang alagad, at napagtanto ang pagiging makasarili ng kanyang puso, na iniisip lamang ang sarili niyang kaligtasan, at mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Naalala ni Nabokov na ang pangalan ng kanilang angkan ay nagmula sa salitang Kovades. Samantala, naisip ni Dolores na ngayon ay nauunawaan na niya. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Nabokov, kung saan sinabi nitong ang pagtanggap sa lahat ng bukas ang puso ang pinakamainam na landas. Naalala rin niya na ilang minuto lamang ang nakalipas, pinayuhan siya nitong huwag pilitin ang sarili na itanggi o itaboy ang nararamdaman ng kanyang puso. Habang tumatakbo at hinihingal, sinabi ni Dolores sa sarili na ngayon ay tunay na niyang nauunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Naalala niya ang eksenang itinapon ni Nabokov ang sirang tabo sa tubig, napagtanto niya na tulad ng isang sisidlang may butas, na kahit gaano karaming tubig ang ilagay ay patuloy na tutulo. Kung ito ay ibabalot sa mas malaking lalagyan at yayakapin ng mahigpit, ang butas sa ilalim ay maaaring mapunan muli, inisip niya ang sarili niyang pusong hindi matatag. Sa kabilang dako, si Vicar, wasak ang katawan at sugatan, ay walang kamalay-malay na si Dolores ay tahimik nang nagpasya. Sa sandaling yun, itinaas ng halimaw ang paa nito upang durugin si Vicar. Ngunit isang malakas na puwersa ang biglang tumulak dito paatres, habang nagkalat ang lupa at mga bato. Nanlaki ang mata ng halimaw nang makita si Dolores na nakatayo sa harap ni Vicar, naglabas siya ng isang panangga na humarang sa naunang pag-atake, matatag niyang naisip na yun ay patungo sa isang malaking sisidlan, si Vicar.
Nagliyab ang gintong apoy mula sa kanyang kamay habang iniisip na natural lamang yun, dahil doon nakatuon ang kanyang puso. Sa isang kamay ay pinananatili niya ang barrier, at sa isa ay ginagamot si Vicar. Sinabi niya sa sarili na yun ang pinaka-natural na pagpili. Pagkatapos ay malakas siyang sumigaw, tinatawag si Vicar, itinaas ni Vicar ang kanyang pulang mata at seryosong nakinig habang iminungkahi niyang lumaban sila ng magkasama. Samantala, sa panig ni Winston, bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo, parang tinamaan ng kidlat, may isang tinig na umalingaw-ngaw, nagsasabing tumakbo siya at humihingi ng tawad, mahinang sinabi ni Winston na pakiramdam niya ay mahahati ang kanyang ulo sa sakit. Habang patuloy siyang naghihirap, tinanong niya si Novakov kung ano ang ginawa niya. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ni Winston at tinanong kung sa mga alaalang itinuturing niyang bangungot, wala bang kahit ano roon maliban sa kasamaan ng sangkatauhan. Nang banggitin ni Novakov ang isang bahagi ng kanyang alaala na pinalabo ng demonyo, biglang nanigas si Winston. Kalmadong nagtanong si Novakov kung wala rin bang pag-ibig sa mga alaalang yon. Pagkatapos, nagsimulang umalingaw-ngaw sa isipan ni Winston ang mga tinig mula sa nakaraan, sumisigaw na tumakbo at tumakas. Isang lalaking nasa hustong gulang ang sumigaw, inuutos sa kanila na tumakas, habang ginagamit ang sariling katawan upang harangan ang pintuan at pigilan ang mga taong may hawak na armas na makapasok. Sigaw ng sigaw ang mga tao, hinihingi na ibigay ang bata, sinabi nilang ang anak ng isang maharlika ay maibibenta sa mataas na halaga, at inuutusan ng lalaki na tigilan ang kasakiman at ibigay na ang bata. Samantala, desperadong sumigaw ang lalaki na may kumuha sa bata at tumakbo kaagad. Sa isang iglap, binuhat ang batang si Winston at tinangay palayo, ngunit ang kanyang mga mata at kamay ay patuloy na nakaabot pabalik sa lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang lalaking yon na may maraming sandatang nakabaon sa katawan habang tumalsik ang maraming dugo sa paligid. Makalipas ang hindi matukoy na oras, isang babae ang lumuhad sa harap ni Winston at sinabi na alam niyang natatakot siya. Ngunit kailangan niyang manatili roon at magtago, at huwag aalis dahil hahanapin niya ang kanyang ama at babalik kaagad. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Winston ang kanyang kamay at tumangging pakawalan. Nakatakip ng malaking balabal ang kanyang ulo, nagmakaawa siyang huwag itong umalis dahil mapanganib. Sa kabila nito, ang kanyang ina, na may mga matang puno ng luha, ay tumingin lamang sa kanya ng may matinding lungkot. May kutsilyo pa rin sa kanyang likod, niyakap niya si Winston habang umiiyak at inamin na hindi niya alam kung bakit nangyari ang lahat. Hinaplos niya ang kanyang ulo at sinabi na napakarami na niyang nakita at pinagdaanan, na siguradong napakasakit nito para sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi raw talaga ganito ang mundo. Sinabi niyang mas maganda ang mundo kaysa sa iniisip niya, at mas puno ng pag-ibig kaysa sa kaya niyang isipin. Pagkatapos, niyakap niya muli si Winston at idinagdag na maaaring wala ring maidulot na ginhawa ang kanyang mga salita, ngunit nais pa rin niyang humingi ng tawad sa ngalan ng lahat. Habang dahan-daang tumutulo ang dugo sa lupa mula sa kanyang likuran, mahina niyang inulit na siya ay tunay na humihingi ng paumanhin. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng isang demonyo, inuutusan siyang itanggi iyon. Makalipas ang ilang panahon, sa isang dalampasigan, isang babae ang naglagay ng kanyang kamay sa dibdib ng walang malay na si Winston. Lubos siyang basang-basa at desperadong sinusubukang isagawa ang CPR upang buhayin ito. Ilang sandali pa, umubo si Winston at nailuwa ang tubig sa kanyang bibig. Nang makita yon, tumigil ang babae at buong pagmamahal na tinawag siya. Pagkatapos ay napaiyak siya at humingi ng tawad, sinasabing hindi niya dapat iniwan si Winston na nagdurusa at nag-iisa, at hindi siya dapat tumalikod upang iligtas ang sarili. Iniyakan niya na wala ng ibang tao si Winston sa mundo kundi siya, at lubos siyang humihingi ng tawad. Sa sandaling yun, itinaas ni Winston ang kanyang kamay at marahang inayos ang kanyang buhok, sinasabing ayos lang yon. May bahagyang ngiti, sinabi niyang dumating siya upang iligtas siya, kaya ayos lang ang lahat. Sa narinig yun, mahigpit na hinawakan ng babae ang kanyang kamay habang umiiyak at muling humingi ng kapatawaran, habang inaamin na mahal niya siya. Ngunit itinaas lamang ni Winston ang kanyang kamay sa hangin, at muling narinig ang tinig ng demonyo na inuutusan siyang itanggi iyon. Sa kasalukuyan, napaluhod si Winston at sumandal sa lupa, habang napagtanto niyang naaalala na niya ang lahat. Habang umaagos ang luha sa kanyang mukha, masakit niyang naunawaan na yon ay ang pag-ibig ng mga taong hindi nag-alala sa sarili nilang buhay at ibinigay ang lahat para sa kanya. Inamin niyang naaalala na niya ang kanilang pagmamahal. Umupo si Novakov sa tabi niya at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, marahang sinasabing kung ganoon, dapat niya na silang patawarin. Kasabay nito,
isang maningning na haligi ng gintong liwanag ang lumitaw sa kanilang paligid. Nawala ang mata ng demonyo, umiiyak si Winston at bumulong tungkol sa kapatawaran, iniisip kung maaari rin ba siyang patawarin, ngumiti si Navakov at sinabing oo, dahil lahat ay may karapatang patawarin, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, bigla siyang natigilan sa takot nang tumalsik ang dugo sa kanya. Nang tumingin siya kay Winston, nawala na ang puso, mahina niyang tinapos ang salita, pinatawad ka na.